Mukhang may masasama na naman sa trade rumors ngayon papasok ng regular season si Trae Young dahil sa kanyang cryptic post na it's just business. 6 days mula ngayon October 15 ay deadline na ng contract extension at mukhang hindi makakakuha si Trae Young. Meron din kasi siyang kasabay na pwede makakuha ng kontrata si Dyson Daniels na nag-iintay pa rin until deadline sa October 21 US time. Gusto ni Trae Young na makapirma agad ng extension sa Atlanta Hawks kahit pa mababawasan siya ng mahigit 100 million. Dahil sa na-snub siyang masama sa All-NBA team. Next year, naka-player option pa naman talaga si Trae Young. Meron pa siyang another year para mag-intay ng kontrata. Pero sabi nga niya, mas better na makapirma agad siya. Ang makukuha kasi ni Trae Young nasa at least 229 million sa 4 na taon. Merong average yun per year na 57 million. Ang Hawks ang isa sa mga team na nasa borderline ng tax apron. Malayo pa naman kahit papano, pero kapag pinirmahan ni Trae Young yung kontrata kasama si Daniels, lagpas agad sila ng malaki. Nasa 8 million agad sa first tax apron. Magugulo noon ang lineup ng Atlanta Hawks for next year kapag pumirma siya ngayon. Automatic kasi next year magte-take effect agad yon kasabay ni Daniels kung makakapirma din siya. Last year na rin kasi ngayon ang kontrata ni Dyson Daniels at ang hinihingi niya malakuminga, $30 million per year. Kakalabas lang ng cryptic post ni Trae Young, meron naman agad team nakikitang pupuntahan siya. Parang mali pala, kinukunik agad sa kanya para sa trade ngayong season. Houston Rockets yung isa doon na malabo namang makuha ng Houston si Trae Young dahil wala silang player na pang trade. Sa rason lang yun na wala silang point guard dahil injured si VanVleet. Mayroon ding restriction ng ibang player ng Rockets katulad ni Jabari Smith. Until next year pa siya pwedeng i-trade dahil sa poison pill contract. Dalawang team ang virtually makakakuha kay Trae Young ng madalian. Yung isa San Antonio na merong sapat na trade asset kaso meron ng De'Aaron Fox. Yung isa pa Brooklyn na high value ang mga draft picks at may malaki pang cap space. Makakabuo pa nga sila ng isang lineup. Meron palang pangatlo yung Suns dahil sa team owner nila. Ginawang NBA 2K yung mga trade kahit walang sense. Yun nga lang wala silang draft asset pero si Jalen Green at Dillon Brooks pwede nang magamit na pang trade. So 3 teams last season ang walang sponsor patch sa kanilang jersey. Ito yung makikita sa mga jersey ng player na sponsor ng mga team. Gaya ng Hornets, San Antonio at Clippers. Na dahil sa sponsor patch ng Clippers, mukhang makakalusot si Kawhi sa salary cap circumvention na $28 million niya. Dahil based sa bagong report ng investigation, bago pumirma si Kawhi noong 2022 ng no-show sponsorship, naunang pumirma ang Clippers ng 2021 ng $300 million mula sa aspiration na inapprove ng NBA. Ang contract ng Clippers sa isa na lang sponsor nag-expire noong 2023 season. Dapat magsisimula ng gamitin ng Clippers ang aspiration logo ng 2024. Kasama din doon yung mga banner at signage sa arena ng Clippers na nung time na yon hindi pa naman tapos yung arena. Kaya pala nung media day sabi ni Kawhi mas okay na kasama ang NBA sa investigation tungkol sa Clippers dahil inapprove naman ng NBA yung kontrata sa team sponsor. Isa pa doon yung sinabi ni Commissioner na hindi niya pa naririnig ang company ng aspiration. Ito kasi yung una niyang statement. Nakalaunan, binago rin naman niya at sinabi niyang aware naman talaga siya dati pa. Hindi natuloy ang pag-sponsor ng brand sa Clippers dahil iniimbestigahan ng DOJ ang aspiration dahil sa mga minimislead na mga customer. Ng 2024 season, tinerminate ng Clippers ang kanilang contract dahil sa nangyari. Hindi rin sigurado ang financial stability para ituloy ang nasa 23 years na sponsorship sa team. Dito rin kasi magkakaroon ng chance na makalusot ang Clippers at si Kawhi. Dahil mas naunang inisponsoran ng aspiration ang Clippers kumpara kay Kawhi. Kahit pa nag-invest ng 50 million si Steve Ballmer na ang sinabi naman niya tinamaan din siya dahil na-fraud sila ng aspiration. Biglang nag-file ng bankruptcy at may utang pa sa Clippers na at least 30 million. Ang sinabi rin ni Kawhi, may utang pa nga sa kanya yung aspiration na hindi pa nababayaran dahil ang lalabas doon, pareho sila ni Steve Ballmer na na-fraud ng company. Dahil nung pumirma si Kawhi, pwedeng sabihin na hindi naman tinuloy ng company yung napag-usapan nila kaya no show yung ginawa niya.
Ang sinabi pa sa report, possible na matapos ang investigation until trade deadline o All-Star Weekend. Pero based sa ESPN na bago na yung timeline na yon, pwede nang umabot ng 2026 playoffs. Dahil kung sakaling bigyan pa rin ng hefty penalty ang Clippers kasama si Kawhi, alam ng NBA na papabor pa rin kay Kawhi yun dahil papasok siya ng free agency kahit maboid yung kontrata niya, pasok pa rin siya sa over 38 rule at mabibigyan siya sa ibang team. Kaya confident pa rin si Kawhi sa lalabas na result sa investigation na sinabi rin naman niya nung media day. Magkakatalo na lang kung ang NBA under pressure pa rin sa Clippers dahil nga sa mga nai-report kay Kawhi ay lumalabas ngayon parang alam ng NBA yung nangyari.